Ayan, welcome back sa ating channel. Tayo ay nagbabalik sa ating channel upang gumawa ng panibagong video. So, ang topic natin ngayon ay about sa pag-i-improve ng soldering skills mo o how to improve your soldering skill. So, meron tayong mga kinakailangan para ma-improve ang ating soldering skill. So, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay subscribe na yan. Hit na rin ang notification dyan sa gilid at i-like na rin ang ating video kung meron kang natutunan sa ating gagawin or matututunan sa ating gagawin. So ayan, nakikita nyo ngayon meron tayong soldering iron, soldering base, ilang tip, iba't ibang tip yan, soldering lead. Ito lang kasi yung available sa akin na lead ngayon, wala yung nakarolyo. And then yung tip cleaner, so nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Comment na dyan sa baba guys. And then yung ating soldering paste. So paano nga ba gumamit ng soldering paste sa tamang paraan at paano rin gumamit ng soldering iron sa tamang paraan? So ito guys, nakikita nyo ngayon ay meron tayong board o power supply ng DVD. And then meron din tayong unsafe na adapter 12 volt. So ito yung gagamitin natin para ma-explain sa inyo. So ayan, simulan na natin ang ating video guys. Actually kanina pa. So adjust lang natin ang ating soldering iron sa pangatlo, 300. Ayan. Dahil hindi pa naman natin siya gagamitin ng ganun ka full power. So standby muna siya dyan. Una nating ang una nating gagawin ay pag-aaralan muna natin kung bakit kailangan gumamit tayo ng tamang tip. So ang unang step o unang tip para ma-improve yung inyong soldering skill at mapaganda ang inyong trabaho, so kailangan, ayan guys, binasa ko lang saglit tong ating tip cleaner. Hindi siya magkasya. Ayun, kasya siya. So ayan guys, unang tip ko sa inyo, bago tayo magsimula sa paghihinang o pagsasolder, kailangan malinis ang inyong tip. So yan yung pinakaunang lagi nyong gagawin, maglinis ng tip bago at pagkatapos ninyong maghinang. Bakit? Kasi pag madumi po yung tip ninyo, masyadong maraming kulangot o yung nakadikit dyan, hindi po maganda yung kakalabasan ng inyong hihinangin. So kailangan po muna lagyan natin siya ng konting soldering lead, linisan. Yan, pag shiny na po yung ating tip, pwede na po siya nating gamitin. So example, meron tayong gustong alisin or ihinang na bagay. Kuha lang ako ng wire saglit. Ayan, wala akong makuhang wire dito, so bali tinanggal ko muna to. At ito yung ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan laging malinis ang inyong tip. So ayan, kunwari nilagay mo siya dyan, tapos di mo siya nilinisan at ginamit mo siya ulit. Ganyan ang mangyayari sa kanya guys. Ayan, makikita nyo may kulakulangot siya. So pangit kasi wala talaga akong makuhang wire. Subukan na lang natin siya dito. So ayan guys, magtatanggal tayo ng solder. Kailangan gumamit ng desoldering pump. Yan. Tapos ihihinang natin siya ulit. Example lang para makita nyo kung bakit kailangan natin linisan ang ating tip. Yan. So ayan, nakalagay yung inyong soldering iron dyan, and then gusto nyo siyang gamitin pero wala kayong ginawang paglilinis. Ganito ang magiging mangyayari guys. Yan. Ginamit nyo siya agad. Yan. Yan. So yan guys, kita nyo medyo pangit siya kasi meron pang natirang
lead dyan. Hindi maganda yung kanyang pagkakahinang. So siguro nagtataka rin kayo kung bakit ganoon yung itsura ng hinang ninyo if na-try nyo na. Kasi nga hindi siya nalinisan. So mas mabuti talagang maglinis tayo lagi ng tip bago at pagkatapos ng paghihinang. Basic tips lang naman to guys eh. Basic lang yan. Sa paraang yan, may improve yung inyong soldering skill. Kasama nga pala nun, lagi tayong gumamit ng soldering base para maiwasan ng aksidente. Kasi pag wala kang ginamit na soldering base, in case yung wire mo nakakalat na ganyan tapos naidikit mo, sunog, sira ang iyong wire, and then pwede pang mag-cause ng sunog. So pangalawa, gumamit ng soldering paste. So every time na maghihinang kayo ng mga wire or sa board, gumamit ng soldering paste. O bakit? Ganito kasi yan. Ulitan natin. Mag-desolder tayo. So ihihinang natin siya ngayon without using a soldering paste. Tignan nyo yung magiging outcome niya guys. Ayan. Shiny siya. Yan, panandalian lang. Kasi wala tayong ginamit na soldering paste. So yung init na nai-distribute sa kanya ay lumalamig din kaagad-agad. At ganyan yung nagiging outcome niya, pangit. Hindi siya shiny. At pwede pang masira yung inyong yung board ninyo. Kasi sa sobrang init, pwede yan matuklap. Gawa ng ating soldering iron. So para mas magandang tignan, gumamit ng soldering paste. Wala kasi akong maayos na ano dito. So ayan guys, maglagay tayo ng flux. Ano ba yan? Yun, pumutok-putok na. Ayan, mas maganda yung outcome, hindi masisira yung inyong board. So dapat laging gumamit ng soldering paste kahit sa mga board or sa mga wire. So subukan naman natin sa wire. Ayan guys, may wire na tayo. So papakita ko sa inyo kung ano yung kagandahan ng paggamit ng soldering paste. So sa paghihinang ng wire, may iba't ibang tip na pwede tayong gamitin. Kunwari itong malaking to, kung mas malalaki yung gauge ng wire ninyo, kasi mas kailangan nating ng mas maluwang na heat transfer, kailangan natin ng malalaking tip para mas maganda yung pagkakahinang ng ating wire at hindi masisira yung ating wire, lalo na sa mga malalaking gauge. So ito yung pinaka basic din ang gagawin natin. So recommend ko din pala sa inyo na gumamit ng helping hand or yung na maghahawak ng may alligator clip. So tingnan natin guys. So ito yung itsura ng hinihinang na wire na wala kang soldering paste. Yan, matagal siyang kumalat at nakaumbok, hindi nalalagyan yung asa likod niya. Guys, oh, hindi nalagyan yung asa likod niya. Ayan, yung ibabaw lang ang nahinang, hindi kumalat. So para mas mapaganda natin yung itsura ng ating wire, gagamit tayo ng soldering paste. Tignan nyo yung maging mangyari. So pag may sobrang ganyan, ganun nyo lang siya. Okay na yan. Meron nakaumbok, pero maliit na lang yan guys. Mas better na kaysa yung nauna. Subukan natin dito sa isa. Yan, merong ano eh. Yan. Yan oh. May mataba. Then hindi siya ganoon ka shiny.
Yan, lalagyan natin siya ng flux or paste. Tignan nyo yung mangyari sa kanya guys. Naku, nadumihan na yung ating tip. Yan. Diba kusang magdi-distribute yung soldering lead natin. Ayan, maganda na. Mas better na. Punasan lang natin. So sa pagdidikit ng wire guys, hindi ko nire-recommend yung hihinang nyo lang sila na ganyan. So hindi yun safe. So para safe yan, kailangan natin gumamit syempre ng shrinking tube. So pumili ng tamang lapad ng shrinking tube na gagamitin nyo. So itong blue, siguro kasya na to. Ayan, kasya na siya guys. Ang gagawin nyo lang ngayon is pagtatabihin nyo lang sila. Mukhang hindi siya kasya. Lagyan natin ng paste dito. Yan. Tapos lagyan din natin ng lead yung ating soldering iron. Huwag nyo muna siyang gagalawin guys. Yan. So huwag nyo gagamitin yung wire na yan lang, nakahubad lang. So hintayin nyo lang siyang lumamig. Yan, malamig na siya guys. Huwag nyo gagamitin yung gantong wire na nakahubad lang kasi hindi yan safe. Pwedeng mag-cause ng short circuit yan, lalo na pag gagamitin natin sa mga DIY or sa ating mismong system. So pag gagamit din tayo ng shrinking tube, huwag masyadong malapit kasi yung init na itatransfer dyan pwede din mag-cause para itong shrinking tube natin ay mag-shrink. Yan guys, medyo maliit yung shrinking tube ko. Kahit pa paano nagkasya naman. Kaso pag nag-shrink yan, hindi na maganda yung itsura kasi maliit eh. Mas maganda pa din pag nagsosobra. Yan. Kahit anong gawin nyo ngayon guys, hindi na yan maaalis. Yan, matibay na matibay yan. So next tip ko guys, kapag nag-solder tayo, dapat meron good ventilation para hindi natin malanghap yung usok ng soldering paste or yung usok ng ating soldering lead. And then iwasan din natin gumamit ng sirang tip kasi mapapapangit nun yung ating ginagawa. So yung iba dyan na nakikita ko ginagawa nila, linilihan nila yung dulo ng tip nila para malinisan. So hindi yun tama guys, hindi ko yun recommended kasi masisira yung inyong tip. So wag kayong maniniwala sa mga ganon. Laging gumamit ng ganto, yung sponge at saka yung wire na nakalagay sa ano, maglalagay ako ng picture kung ano itsura nun. Wag lihain kasi masisira yan talaga. So masyado itong mahaba guys. Sa pag solder ng malalaking gauge ng wire, tuturo ko na lang sa inyo kasi masyado siyang mahaba. Hindi na ako gagawa ng example. So in the future makikita nyo rin kung paano ko yun gagawin, lalo na pag gagawa tayo ng battery pack. So ito ang mas maganda o mainam na gamitin guys, kasi ito mas magandang mas madali niyang i-distribute yung init. So mas maganda siyang gamitin pag maghihinang tayo ng malalaking gauge ng wire at saka gagamitin sa battery pack. So pwede rin naman itong gamitin guys. Ayan, maganda rin to, lalo na sa mga circuit board. Ito yung pinaka paborito ko gamitin kasi lalo na kapag malalaki yung paa, kalalagay mo pa lang yung mga components, mas madali itong gamitin kasi igaganyan mo siya kusang bababa, hindi kagaya nun. And then itong mga to guys, basic na lang to. Yan, ginagamit ko to sa mga pag-aayos din ng battery pack katulad niyan. Ito, kung nagtataka kayo bakit meron ganito kanipis na tip, ayan, ito kasi guys ginagamit yan sa maliliit na component. Kunwari yung mga
sobrang dikit-dikit na paghihinang gaya niyan, para hindi maapektuhan yung ibang component. Ito yung ginagamit kasi hindi na siya makakapag-transfer ng init sa ibang parts. So mas mabuti itong gamitin lalo na sa mga dikit-dikit para hindi masira yung board at saka yung inyong balak ilagay at alisin. So yun guys, pasensya na kayo, medyo magulo. Sana kahit papano may napulot kayo. Masyado na kasing mahaba guys. Then sa bawat video ko ituturo ko din yan kung ano yung mga ginagamit kong tip, and then kung paano ko sila ginagawa o pinapaganda. So ayan guys, ito na lang ang lagi nyong tandaan. Una, gumamit ng panlinis o linisan lagi ang inyong tip, soldering tip, at laging ilagay ang inyong soldering iron sa soldering base para maiwasan ang disgrasya at makip ang ating safety. So always din na gumamit ng soldering paste, maghihinang ka man ng wire or sa board. Talo na sa wire, maganda yan gamitin, and then sa board para maiwasan yung pagkasira. Ayun o, yung kanina. Yan. And then wag din kayong gumamit ng mumurahing PCB or printed circuit board kasi iba doon, madaling matuklap yung yan o, yung copper nya. So wag kayong gumamit ng ganun guys. So laging mag-apply ng soldering paste sa wire, gumamit ng sinking tube, at iwasang gumamit ng sirang tip, soldering tip, at gamitin or piliin yung tamang soldering tip sa mga operation mo. Yan, hindi basta-bastang tip. Meron tayong Google na pwede nating pag-searchan kung para saan tong mga tip na to, at nire-recommend ko yun kaysa nagmamarunong kayo hindi naman kayo sure. Maaring papangit lang yung inyong ginagawa at masisira. Siyempre gumamit din ng tamang lead. So eto kasi hindi ko rin alam kung ano to kasi nabili ko lang to ng 10 pesos sa Shopee. Pero may mga nakalagay kasi doon na iba't ibang uri ng soldering lead. Merong lead free at saka rosin core. Pwede kayo mag-search sa Google kung para saan yung mga yon. So at saka panghuli guys, pagkatapos ninyong matapos yung ginagawa nyo, lagi nyong linisan yung inyong workplace kasi sa paraan ganyan, para sa susunod na maghihinang ulit kayo, mas malinis, hindi kayo maguguluhan at hindi kayo mahihirapan. Katulad ko ngayon, kaya medyo magulo yung ating pag-i-explain kasi napakagulo ng aking area, masikip. At saka yan, madilim pa. So dinire-recommend ko guys na maglinis kayo lagi. Yan, para mas magandang tignan at mas ma-excite kayo sa inyong gagawin. So ito guys, nabili ko lang pala to sa halagang 250 pesos. Mas maganda na to, wag kayong gumamit ng mumurahing soldering iron kasi pangit, tsaka may hina. Pwede itong i-adjust hanggang 450. Ewan ko kung degree yan, degree Celsius. So tuturuan ko rin kayo bago tayo matapos. So kapag maliliit lang na mga components, kahit i-300 lang natin, hindi natin kailangan ng masyadong malakas na init na lumalabas sa ating soldering iron kasi masisira yung inyong board, lalo na kapag maliliit lang naman. So kapag ang gagamitin natin ay sa mga battery, isagad natin yan, mas mabuting isagad natin yan kasi pag matagal na kababad yung soldering iron dito sa ating battery, masisira yung ating battery. And then pag sa malalaking circuit board, papangit or mapangit yung kanyang pagkakagawa. So eto guys, may example akong wire. Sa battery pack ko na lang siya ipapakita sa inyo kung paano ko siya gagawin. Ito guys, 12 gauge to. So kailangan natin dito ay yung malaking tip, syempre ito, para mas maayos yung kanyang pagkakahinang. So abangan nyo na lang itong gagawin nating battery pack guys. Dito na lang tayo babawi. Gagawin natin itong battery pack para sa
UPS ng ating router. So abangan nyo to guys. So ngayon pa lang sinasabi ko na yung mga kinakailangan natin. Kailangan natin ng tapping wire. Kailangan yan, or nickel strip. Kailangan natin yan. Mag-ingat kayo dito kasi matalim yan. Kailangan natin ng Kapton tape para masil, safety. Tsaka BMS. Abangan nyo to guys. Dito na lang tayo babawi. Pasensya na kayo kung medyo malabo yung ating explanation. Marami pang video dyan guys na pwede nyong panoorin. At sigurado yung kumpleto sa gamit, matututo talaga kayo ng matututo. Ayan, maraming salamat guys sa panonood. Maraming salamat sa suporta. So hanggang dito na lang ating video. At pasensya na kayo kung medyo malabo ang ating explanation. Hanggang sa muli. Ingat lagi. Paalam mga kalikot ka DIY.